Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Maghahain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban dito sa pinaplano ng China na magtatag ng nature reserve sa Bajo de Masinloc. Mga tol, ayon sa mga eksperto mga tol na ang plano ng China mga kapatid ay para harangin yung mga mangingisda para hindi na tayo makapangisda doon sa lugar na yon kahit yon ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Well, alamin natin itong balitang ito mga kapatid mula rito sa GMA 24 oras o saksi, hindi ako nagkakamali mga kapatid. So ito panoorin natin bago natin to simulan. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So ito mga kapatid mula sa 24 oras, alright? Magpa-file ang Pilipinas ng diplomatic protest laban sa plano ng China na magtatag ng National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. Tingin ng isang eksperto, paraan ito ng China para pigilan ng mga Pilipino na mangisda roon. Biruin mo nasa loob ng exclusive economic zone natin mga tol, magtatayo sila ng facility nila o pasilidad nila, nature reserve mga tol. Sa loob ng exclusive economic zone natin yan mga tol Isang eksperto, paraan ito ng China para pigilan ng mga Pilipino na mangisda roon kahit na exclusive economic zone ito ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Ngayon mga tol, sinasamantala ng China yan. Mas nagiging pabor sa kanila yung mga nangyayaring kaguluhan dito sa Pilipinas. Well, hindi rin naman nating gusto yun. Diba? Nagkataon mga tol na meron tayong mga politikong sobrang napakahirap na lang talaga magsalita mga kapatid. Diba? Pero the more na gumugulo ang sitwasyon dito sa loob ng ating bansa, mas natutuwa itong mga to. Dahil unang-una nagigiba nila yung pundasyon ng Pilipinas. Ano yun mga tol? Siyempre yung mamamayang Pilipino, mag-aakla sa gobyerno. Kapag yung gobyerno bumagsak mga tol, eto na, pwede nang pumasok ngayon yung kanilang mga tutsu, mga bataan nila mga tol. Nasakop na nga nila yung loob, masasakop pa nila yung labas. Nako, eto matindi dyan mga tol. Ngayon eto na, magtatayo daw sila o plano nilang magtayo ng nature reserve dito sa Scarborough Shoal. Sa loob yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nako po. Saktong isang buwan na mula nang magbanggaan ang dalawang barko ng China. Habang hinahabol ang barko ng Pilipinas na magdadala ng ayuda sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc, ang China may ginagawa na namang panibagong hakbang sa lugar. Tapos sasabihin nila tayo yung nagpo-provoke. Sasabihin nila tayo yung gumagawa ng pambubuyo mga tol. Samantalang napakaliwanag ng isinasaad sa international law. Diba? Pero hindi nila kinikilala o hindi nila inirerespeto. Kahapon inanunsyo ng kanilang state media na inaprubahan ng China State Council ang pagtatatag ng isaan nilang nature reserve sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at bahagi ng West Philippine Sea. Ito raw ay para mapanatilian nila ang diversity, stability at sustainability ng lugar. Nako. Nagpadala rin ng karagdagang pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas pero nasa wikang Mandarin at wala pa raw available na English version sa ngayon. Walang ya talaga sila mga tol. Nagpadala sila ng mensahe sa atin, yung tipong hindi natin maiintindihan. Ulit sabi? Balikan natin mga tol ng lugar. Nagpadala rin ng karagdagang pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas. Nagpahayag ng karagdagang pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas pero nasa wikang Mandarin. Paano natin maiintindihan yon, Aber? Pati ba naman sa pagsasalita tayo pa rin ang kailangan mag-adjust? Diba? Dito nga sa ginagawa nila sa West Philippine Sea, gusto nila tayo lagi nag-a-adjust Kahit na meron tayong legal na karapatan dyan. Pero nasa wikang Mandarin at wala pa raw available na English version sa ngayon. Mariing inalmahan ng Foreign Affairs Department ang anilay walang basihang pagtatayo ng nature reserve. The Philippines will be issuing a formal diplomatic protest against this illegitimate
and unlawful action by China. So yun lang muna talaga mga tol magagawa natin. Diplomatic protest, diplomasya. 'Di ba? Yan ay salungat mga tol sa ibinibintang sa atin ng China na tayo'y naghahamon ng gulo. Papasimuno ng gulo o promotor ng kaguluhan, troublemaker. Biruin mo diplomasya ang sagot natin mga tol dito sa kanilang ginagawa. Actually yung ginagawa nilang pag-aanunsyo na magtatayo sila ng ganyan sa loob ng ating bakuran, provokasyon yun eh. O di ba kahit saan mo dalhin eh. O limbawa, eto testingin natin diyan sa lugar ninyo, mag-anunsyo ka. Sa susunod na isang araw magtatayo ako ng isang bahay diyan sa may bakuran mo. Tignan natin mga tol kung anong reaction mangyayari ng kapitbahay mo, di ba? Kasi magtatayo ka ng isang bagay doon sa kanyang bakuran. Natural magagalit yun. Diba? Eto kakaiba tong bansang to mga tol. Magtatayo sila ng isang bagay mga tol sa loob ng ating bakuran. Tanong, tayo lang ba ang nagsasabi nun? Hindi. Bakit? Sinusuportahan tayo ng international law. In fact, nanalo nga tayo 2016 Arbitral Award. Diba? At sabi rin ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, batas karagatan, nasasakop yan ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Hindi natin inimbento yun. Hindi tayo yung tipong basta gumuhit na lang amin tong lugar na to. Kasi ganun ang ginawa nila eh. Diba? Gumuhit sila ng 9-dash line nila amin yung lugar na yan. Sa loob ng ilang dekada, yun ang kinikilala nila, 9-dash line. Aba, naisipan nila, teka, dagdagan natin ng isa pa, 10-dash line na. Ganon sila mga tol. Unilateral, wala nang konsulta sa mga kung sino-sinong mga kailangan konsultahin. Basta kung ano gusto nilang gawin, yun ang ginagawa nila. Kakaiba, di ba? Ibang klase. As it clearly infringes upon the rights and interests of the Philippines in accordance with international law. The Philippines, likewise, has the exclusive authority to establish environmental protection areas over its territory and relevant maritime zones. Kahit na alam natin mga tol, hindi natin kontrolado ngayon ang Scarborough. Sa totoo lang wala sa atin ang control sa Scarborough. Nasa control ng China mga tol. But again, nakikipagdialogo pa rin tayo sa kanila. Nakikipagdiplomasya pa rin tayo sa kanila at nakikipagkonsultasyon pa rin. Kahit mula nung 2012, napasakamay na nila yung Scarborough Shoal. Sinarado na nila yan eh. Diba? Kaya nga tayo nagsampa ng kaso sa dahig dahil doon sa pagkakakuha nila dyan. Sinakop na nila yan eh. Dati traditional fishing ground yan ng mga bansa eh. Vietnam, China, Pilipinas. Malayang nakakapangisda dyan ng mga Pilipino. Ngayon wala nang nakakapasok dyan, sila lang. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang Baho de Masinloc dahil bahagi raw ito ng kanilang 9 o 10-dash line historical map. Diba? Dati kasi 9 lang. Bigla na lang nilang naisipan, teka gawin na nating 10 o ginawa nilang 10. Ganon-ganon lang mga tol kasimple. Diba? Ganon-ganon lang kasimple. Kumbaga kung anong maisipan nila, yun na yun. Yun na yung dapat kilalanin ng buong mundo. Kaya pag naisipan nilang, teka, parang medyo maliit pa tong 10-dash line natin, medyo palakihin pa natin ng konti. Pwede nilang gawin yun kasi ganun talaga sila eh. Ganun ang ugali nila mga tol eh. Imagine mo, pati nga yung Benham Rice o Philippine Rice sa may kabilang parte ng Pilipinas, may mga barko pa sila dun eh. Imagine that may mga Chinese name pa. Pero ibinasura na yan ng 2016 Arbitral Tribunal. The Philippines urges China to respect the sovereignty and jurisdiction of the Philippines over Baho de Masinloc. But then again, hindi tayo galit sa China mga tol Hindi tayo galit sa China. Hindi natin kailangan iwasan mga produkto nila o magalit tayo sa mga mamamayan nila. Walang kinalaman ng China. Ang may problema dyan mga tol, yung CCP. Yun ang may problema, hindi yung mismong China. Refrain from enforcing and immediately withdraw its State Council issuance and comply with its obligations under international law.
Ipoprotesta man ng gobyerno ng Pilipinas ang anunsyo ng China na maglalagay sila ng nature reserve sa Baho de Masinloc, tingin ng isang maritime law expert. Tila paraan ito ng China para mas mapalawak pa ang kanilang kontrol sa Scarborough Shoal na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Labag sa batas yan. Ayon pa sa isang maritime affairs expert, kahalintulad sa pagdedeklara halimbawa ng Pilipinas sa Tubataha Reefs Natural Park, paraan niya ito ng China para gawing lehitimo ang pagpigil sa mga mangingisda mula sa Pilipinas. Paano magiging lehitimo yan? Hindi naman porket magtayo sila dyan ng kahit na anong infrastructure nila o kahit magtayo sila ng isla dyan, hindi pa rin magiging legit yun. Kasi nga may hatol na dyan ng international law eh. Diba? Halimbawa na lang ikaw, magtayo ka ng barong-barong mo sa gilid ng kalsada, matatawag mo bang legit na yun? Hindi pa rin, squatter ka dun. So eto rin mga tol, squatter sila dyan. Sa totoo lang. So hindi sila kailanman magiging lehitimo kasi nga talo sila doon sa 2016 Arbitral Award at kahit i-arbitrate nila ng paulit-ulit yan, talo pa rin sila. At ibang bansa na makapasok sa Scarborough Shoal. Ang pinapalabas nila ngayon environment protection. Katawa-katawa na naman yon, no? Kasi sila lang naman ang sumira ng buong bahura na yon. Saka environment protection, bakit kailangan mo mag-environment protection sa lugar na hindi naman sa'yo? Diba? Katawa-katawa na naman yon, no? Kasi sila lang naman ang sumira ng buong bahura na yon. Sakaling meron silang uhulihin sa ating mga tao, ng mga fishermen natin, gagawin nilang basihan yan para siguro dalhin sila sa korte sa China at patawan ng parusa. Cover lang yan para sa isang mas maitim na objective. But then again mga tol, ang tanging magagawa pa lang ng Pilipinas ngayon is diplomatic protest dahil hindi pa talaga ganun kalakas ang ating puwersa natin para makipagharapan sa kanila. Diba? Kasi nga mga kapatid, yung perang dapat nilalaan natin para palakasin yung ating sandatahan, nasa bulsa na ng mga buhaya rito sa Pilipinas. Nasa bulsa na nila. O eto ngayon problema na nga natin sila, yung mga magnanakaw dito, problema pa natin yung mga mananakop. Naku po, dami natin problema Sa tingin ng National Security Council, ang galawang ito ng China ay malinaw nilang paghahanda sa kalaunang pananakop sa lugar. Ayan na, paghahanda sa kalaunang pananakop sa lugar. Para sa Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Lalong-lalo na dun sa last part, diba? Ang ginagawa ng China mga tol ay tila daw paghahanda na ng nalalapit na pananakop sa lugar na to. Naku po, nakakalungkot isipin mga tol. Pag yan ay nasakop nila ng tuluyan at wala tayong nagawa. Anyway, bilang mga Pilipino, ano pong inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.